Nagulantang ang buong Nashville sa paglabas ng isang insidente na kung saan isang team ng football ang sangkot. Damang-dama ang bigat ng mga paratang na tiyak na magbabago sa buhay ng mga salarin. Napakabigat ng sitwasyon, halos walang salitang makakapaglarawan ng madilim na pangyayari. Ang Vanderbilt University ay isang kilalang pribadong research institution. Ito ay sa Nashville, Tennessee. At madalas na tinatawag na Harvard of the South. Palagi silang kasama sa mga top universities sa US. Pero pagdating sa football, hindi sila gaanong kilala. Madalas ngang nahihirapan ang Vanderbilt Commodore sa sport na ito. Ngunit ang bago ito ng si James Franklin ay naging head coach noong late 2010. Dati siyang assistant coach sa University of Maryland at may reputasyon bilang mahusay na motivator at top-tier recruiter. Sa pamumuno niya agad na gumanda ang performance ng team. Noong 2012, nakaabot pa sila ng 9-4 record na naging pinakamagandang record sa 97-year football history ng Vanderbilt. Noong mga panahong iyon, mukhang umaangat na ang football team at tumaas ang excitement ng mga estudyante dahil sa pag-recruit ni Coach Franklin kay Brandon Vandenberg. Si Brandon ay may taas na 6'6" at timbang na 260 pounds. Isa siyang 19 years old na taga Palm Desert, California. Noong panahong iyon, tinuturing siyang top junior college tight end sa bansa. Para kay Coach Franklin at sa buong team, si Brandon na ang huling piraso na kakailanganin nila para makamit ang championship. Ngunit hindi nila alam na ang taong dinala nila para magdala sa kanila sa tagumpay ay magiging sanhi ng pinakamalaking iskandalo ng universidad. Noong unang linggo ng June 2013, pinakilala si Brandon sa isang 21 years old na estudyante ng Vanderbilt. Ang babaeng ito ay major in neuroscience at economics. Ito ay nagtatrabaho sa athletic department ng paaralan. Kasama rin siya sa dance team ng universidad. Bilang bahagi ng kanyang trabaho, inatasan siyang bigyan si Brandon ng campus tour. Hindi nagtagal at nagkaroon sila ng magandang relasyon. Ito'y nagresulta sa ilang dates nila sa loob ng 2 linggo. Noong gabi ng June 22, 2013, pumunta sila ni Brandon sa Tin Roof Bar, malapit sa campus para mag-inom. Nag-enjoy sila ng ilang oras. Nang maglaon, binigyan ni Brandon ng babae ng isang blue drink na tinawag niyang California Long Island Tea. Pagkatapos magsaya, nagpa siya ang dalawa na umuwi na at ito'y halos alas 12 na ng madaling araw. Noong June 23, 2013, sakto na kumuha sila ng taxi at nagpunta sa apartment ng babae. Ngunit pagdating nila roon, hindi maipasok ng babae o ni Brandon ang susi ng pinto. Ayaw niyang mag-abala ang kanyang roommate na natutulog na sa loob. Kaya't pumayag siya magpalipas ng gabi sa dorm room ni Brandon. Ito'y sa campus sa Gillette Hall. Upang makarating doon, minaneho ni Brandon ang itim na Mercedes-Benz ng babae habang siya ay nahihirapan na manatiling gising sa passenger seat. Nakapunta sila sa dormitoryo pagkaraan ng alas 2 ng madaling araw at dito nakatulog na nga ang babae. Pagkagising ng babae ng alas 8 ng umaga, nakaramdam siya ng matinding hangover at sakit sa katawan. Wala na si Brandon sa kwarto kaya't nagpasya siyang umuwi sa kanyang apartment. Nagulat ang kanyang roommate sa itsura niya, ngunit nang tanungin siya kung ano ang nangyari, hindi siya makasagot dahil wala siyang maalala sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. Nang magbihis siya, napansin ng roommate ang isang malaki at halatang marka sa kanyang katawan na tila bakat ng palad. Dahil nais malaman kung ano talaga ang nangyari, nag-text ang babae kay Brandon. Sa kanyang tugon, pinaliwanag ni Brandon na nagkasakit siya sa kanyang kwarto, kaya't naglaan siya ng buong gabi para alagaan ang babae. Dinagdag pa niyan ang mga marka ay mula sa pagkahulog ng babae. Dahil dito nahiya at humingi pa ng pasensya ang babae sa kanya. Nang lumipas sa maraming araw, nagkita silang muli at nagulat siya sa pagiging labis na mabait at maalaga ni Brandon. Nagkaroon sila ng isang masaya na gabi na magkasama. Sa umaga ng June 24, 2013, isang maintenance worker ng Gillette Hall ang nakakita ng sirang pinto sa isang kwarto. Akala nila ito ay nasira dahil sa mga weekend parties, kaya't kasama ang iba pang staff, tinignan nila ang security footage mula sa araw ng June 22 at 23. Ang layunin nila ay malaman kung paano nasira ang pinto at sino ang may kasalanan. Ngunit ang kanilang natuklasan ay isang mas nakakatakot na bagay.
Ang kamera sa pangunahing pasukan ng hall ay nakuhanan si Brandon na dumating ng mga 2:31 na madaling araw. Ito'y noong June 23, 2013. Makikita sa video na lumabas siya mula sa kotse ng babae at tumawag ng tulong sa kanyang mga teammate. Ang mga tumulong sa kanya ay sina Corey Lamont Batty, Brandon Banks, at Jiborian T. McKenzie. Si Batty na isang 19 years old na wide receiver sa football team, isang lokal na taga Nashville at kilala sa kanyang paglalaro sa Ainsworth High School bago sumali sa Vanderbilt. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho rin sa universidad. Si Banks na 19 years old din ay isang defensive back sa koponan na nagmula sa Maryland kung saan naging matagumpay na atleta sa kanyang high school years. Si Mackenzie ay pinakabata sa kanila na 18 years old lamang. Siya ay mula sa Natchez, Mississippi at kinilala bilang isang 3-star prospect. Sa video makikita ang 4 na manlalaro na nagdadala ng walang malay na babae. Ito'y mula sa kotse papasok sa hall. Isang campus police vehicle ay malapit lang sa kanila, ngunit tila hindi ito napansin o tinuturing na hindi seryoso ang sitwasyon, kaya walang aksyon na ginawa. Pagdating sa loob ng Gillette Hall, nakuhanan ng kamera ang 4 na manlalaro na nagtatawanan pa habang binubuhat ang babae. Sa footage na 2:35 AM, makikita silang hinahatak ang babae palabas ng elevator at binagsak ito sa sahig na nagdulot pa ng pag-angat ng kanyang palda at pag-expose ng kanyang katawan. Ang ilan sa mga manlalaro ay nagpicture pa gamit ang kanilang mga cellphone. Pagkatapos ito, pinagpatuloy nila ang pagdadala sa kanya papunta sa kwarto kung saan naninirahan silang Brandon at ang kanyang mga roommate. Humigit kumulang kalahating oras ang lumipas at makikita sa video na umalis sila mula sa dorm ng mga 3 AM. Si Brandon ay nakasuot lamang ng pulang shorts at gumagamit ng tuwalya upang takpan ang CCTV camera. Agad na na-capture ng isa pang camera ang 3 iba pang manlalaro na umaalis mula sa kwarto ni Brandon. Pagkatapos ito, si Brandon ay makikitang nag-aalala at tumatawag sa cellphone. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang ilan sa kanyang mga kapwa manlalaro at nakikipag-usap sa kanya sa hallway. Sa huli, makikita ang babae na umaalis sa dorm. Ito'y bandang 8:00 ng umaga. Ang mga surveillance video na ito ay hindi nauugnay sa sirang pinto na iniimbestigahan ng mga staff. Ngunit agad din napagtanto ng mga investigador na maaaring may nangyaring kakilakilabot sa kwarto noong madaling araw ng June 23. Noong June 25, 2013, si Gerald Black, isang associate dean na namamahala sa mga pagdinig sa paglabag ng mga estudyante. Siya ay nagsagawa ng mga panayam sa 9 na atleta ng universidad kaugnay ng CCTV footage. Ang mga campus official kalaunan ay nagpabatid sa Vanderbilt Campus Police na magsagawa ng kanilang sariling investigasyon sa parehong araw. Ang 4 na manlalaro ng football, kasama ang isa pang kakampi na si Chris Boyd, ay nagtipon sa isang malapit na Popeyes restaurant. Ito'y upang pag-usapan ang insidente. Noong June 26, 2013, opisyal na sumali ang Metro Nashville Police sa investigasyon sa pangunguna ni na Detective Chad Gish at Jason Mayo. Ang mga detective ay unang nakapanayam sa babae na hanggang sa oras na iyon ay wala pang alaala sa mga nangyari noong gabing iyon. Alam lamang niya na lumabas siya kasama ang mga kaibigan noong nakaraang gabi. Ngunit wala siyang ibang maalala. Nang ipakita sa kanya ang surveillance footage, hindi niya agad nakilala ang kanyang sarili. Kaya nagtanong ang mga pulis, "Nakainom ka ba ng marami noong gabing iyon?" Sabi niya, "Hindi ko maalala. Wala akong maalala mula na umalis kami sa bar." Nang malaman na siya ang babae sa footage, hindi siya gaanong nag-alala. Nagtitiwala kasi siya kay Brandon at naniniwala siyang hindi ito papayag na mangyari sa kanya ang anumang masama. Bukod pa rito, tinanggap niya ang paliwanag ni Brandon na siya ay nawala ng malay sa kanyang dorm at tinalagaan siya buong magdamag. Pinahayag din ng babae sa mga otoridad na nagkaroon sila ng pagtatalik ni Brandon noong gabi ng June 23. Tinanong siya ng mga opisyal kung maaari siyang sumailalim sa isang medical exam upang malaman kung siya ay naabuso. Bagaman tumanggi siya noong una, ay kalaunan ito'y pumayag din. Ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpakita ng mga bakas ng mga puting likido ni Brandon sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil inamin na niyang may nangyari sa kanila noong gabi ng June 23, hindi ito sapat na ebidensya upang patunayan na siya ay naabuso. Lumala pa ang sitwasyon dahil higit sa 72 hours na ang lumipas mula nang dalhin siya sa dorm ni Brandon. Kaya huli na rin para sa isang test kung ang asul na inumin na binigay sa kanya ay nahaluan ng bawal na substance.
kaya nagpasya ang mga investigador na maghanap ng iba pang ebidensya. Ang susunod na kakausapin ng mga detectives ay si Brandon Banks. Ito'y nanatiling tahimik at tumangging gumawa ng anumang pagkakamali. Sinundan ito ng interview sa iba pang mga manlalaro na nakita sa hallway nung gabing iyon. Lahat sila ay umamin na nakita nila ang walang malay na babae at sinasabi nilang tinuturo ni Brandon ang sisi sa iba pang 3 manlalaro. Ngunit dahil walang DNA evidence ng 3 manlalaro sa babae, mahirap patunayan ang kanilang pagkakasala. Isang breakthrough ang nangyari nang 2 manlalaro ng football ang nagsiwalat na nakakita sila ng mga videos ng babae sa loob ng dorm. Mahalaga ito dahil ngayon ay alam ng mga detectives na mayroong video evidence na nagdodokumento ng insidente. Agad nilang kinumpiska ang mga device ng 4 na manlalaro ng football at dito nakatuklas sila ng mga mahalagang bagay. Sa cellphone ni Batty, natagpuan ang kanyang mga text message sa kanyang mga kaibigan na nagpapakumpirma na ang mga video ay na-delete na. Samantalang sa cellphone ni Brandon, natagpuan ang isang Google search na kung saan nakalagay kung pwedeng i-retrieve ng pulisya ang mga naburang picture messages. Dagdag pa rito nalaman ng mga otoridad na pinadala ni Brandon ng mga kopya ng mga video sa 2 kaibigan niya sa Palm Desert. Ito'y nagpapatunay na mayroon talagang video ng kanilang kahinahinalang pag-uugali. Kaya't ang 4 na student athletes ay tinanggal mula sa football team noong June 29, 2013 at sila ay pinagbabawal sa campus habang gumugulong ang investigasyon. Noong huling bahagi ng July 2013, lumipad sina Detective Kish at Mayo sa California. Ito'y upang interviewin ang mga kaibigan ni Brandon na sina Joey Kinzio at Miles Finley. Bagaman umamin si Kinzio na natanggap niya ang mga video, mabilis niyang tinanggi na napanood ito. Si Finley sa kabilang banda ay mas bukas sa pagsasalita ngunit parehong nagbigay ng kahinahinalang pahayag tungkol sa kanilang mga cellphone. Sinabi ni Kinzio na ninakaw ang kanyang cellphone habang sinabing sira ang kay Finley. Maliwanag sa mga otoridad na nagsisikap silang protektahan ang kanilang kaibigan. Sa huli, hindi na rin mahalaga ang ginawa nila sa kanilang mga cellphone dahil natuklasan na si Kinzio ay dati na nag-sync ng kanyang cellphone sa kanyang computer. Ibig sabihin nito lahat ng mga video na pinadala ni Brandon kay Kinzio ay otomatikong na-save sa kanyang computer. Matapos suriin ng computer ni Kinzio, natagpuan ng mga investigador ang kanilang hinahanap at ang nilalaman nito ay labis na nakakagimbal. Sa isang clip makikita si Banks na kinukuhanan ng larawan ang katawan ng babae. Mayroon ding video kung saan isa sa kanila ay nakaupo pa sa mukha ng babae at isa pang clip kung saan sina Banks at Batty ay ginamit ang kanilang mga daliri at isang bote ng tubig sa babae. Isa pang video ang nagpapakita na si Batty ay umiihi pa sa mukha habang sinasabing deserve niya ito. Si Brandon na labis na lasing na noon ay nakaupo lamang at tumatawa. Hinihikayat ang kanyang mga kasama habang kinukuhanan nila ng video ang mga kakilakilabot na aksyon. Samantala, si Mackenzie ay karamihang nanatili sa background. Umaasa lamang sina Detective Gish at Mayo na makakaya ng babae na tignan ang mga nakakagimbal na clips. Sa huli pumayag si Brandon na makipagtulungan sa mga investigador. Tumawag siya sa cellphone ni Batty habang nakikinig ang mga detectives. Ito'y para mapaamin ng kaibigan. Gayunpaman nanatiling tahimik si Batty at tumangging umamin. Sa kabutihang palad, nagpasya si Mackenzie na magsalita at isiwalat ang lahat sa mga otoridad. Siya ay paunahing nag-akusa kina Batty at Banks bilang mga taong nagsamantala sa babae, habang pinawawalang sana si Brandon mula sa anumang pagkakasala. Noong August 9, 2013, sina Brandon Vandenberg, Corey Batty, Brandon Banks at Jaborian Mackenzie ay opisyal na inakusahan para sa kanilang mga krimen. Ito'y laban sa 21 years old na estudyante na ang pangalan ay tinago upang protektahan ang kanyang privacy. Noong parehong araw, inaresto si Batty ng pulisya sa kanyang tahanan sa Nashville. Kinabukasan, sumuko si Mackenzie sa Nashville Police Headquarters. Noong August 12, 2013, naaresto si Brandon sa Nashville International Airport matapos ang isang biyahe sa labas ng estado. Si Banks ay kalaunan din na aresto makalipas ang ilang linggo. Samantala, pinakita ng mga detectives ang mga nakakagimbal na videos sa biktima na labis na nasaktan. Sa kabila nito, matapang na nagpatuloy ang biktima sa kaso at hinarap ang mga salarin sa korte upang tiyakin na makukuha ang katarungan para sa ginawa nila sa kanya. Ang paglilitis kina Brandon at Batty ay nagsimula noong kalagitnaan ng January 2015, habang ang paglilitis kina Banks at Mackenzie ay tinakda sa ibang petsa.
Ang mga legal na pagdinig ay tumagal ng 12 days kung saan 25 na saksi ang tinawag sa korte. Kasama na rito ang biktima na matapang na hinarap ang dalawang lalaking responsable para sa pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. Sa kanyang cross-examination, inalahad niya ang isang text message mula kay Brandon kung saan iginiit nito ang kanyang kawalang sala sa akusasyon laban sa kanya. Nung panahong iyon, naniwala siya sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ipinahayag ng biktima na siya'y labis na nasaktan at nagdamdam. Talagang minahal niya si Brandon. Kaya't ang pagtuklas sa kanyang mga ginawa at ang pag-alam na nagsinungaling siya sa kanya ay lalo pang nagpapahirap. Ang mga kaibigan ni Brandon, sina Joey Kinshaw at Miles Finley ay tumistigo rin. Dito nalantad din kung ano ang ginawa ng lalaki sa kanilang cellphone. Sinabi niyang sinira niya ito at tinapon sa lawa. Nagtanggol ang abogado ni Brandon na ang tanging pagkakamali ng kanyang kliyente daw ay ang pag-record ng mga insidente. At minungkahi niya na nararapat lamang na mas magaan ang parusa na ibibigay sa kanyang kliyente. Sabi ng abogado, kumuha siya ng mga litrato na dapat ay hindi niya ginawa. Gumamit siya ng desisyon na kapo sa paghusga. Pero kahit papano nagkaroon siya ng pakialam pagkatapos nito. Ang isang mahalagang sandali sa paglilitis ay nang umupo si Patty sa witness stand at gumawa ng isang nakakagulat na pag-amin. Sabi niya, lasing lang talaga ako ng mga oras na iyon. Hindi ko gagawin to kung nasa tamang pag-iisip ako. Gusto ko lang humingi ng personal na paumanhin sa biktima. Sinabi ni Patty ito habang inaamin ang kanyang mga pagkakamali sa korte. Ang paglilitis ay natapos noong January 27, 2015 at pagkatapos nito nag-deliberate ang hurado ng 3 oras bago magbigay ng unanimous na desisyon. Bandang huli nahatulan sina Brandon at Patty ng lahat ng paratang. Gayunpaman sa isang nakakagulat na pangyayari, natuklasan ng depensa ni Brandon ang isang dahilan para ideklarang ito'y mistrial. Lumabas na ang isa sa mga hurado ay biktima sa isang katulad na kaso. Ngunit hindi ito siniwalat bago magsimula ang paglilitis. Dahil dito pinagtanggol ng depensa na ang personal na karanasan ng hurado ay maaring hindi maayos sa pagdedesisyon na nagdulot ng hindi patas na paglilitis. Noong June 23, 2015, pinatupad ni Judge Monty Watkins ng Nashville Criminal Court ang mistrial para kina Brandon at Patty. Kasunod ng desisyong ito, humiling ang kanilang mga abogado ng magkahiwalay na retrial. Ang retrial ni Corey Batty ay naganap mula April 4 to 8, 2016 sa kabila ng pag-asa ng biktima para sa 25 years na sentensya. Nahatulan si Batty ng guilty sa lahat ng paratang at pinataw sa kanya ang pinakamababang allowable na sentensya. Ito'y 15 years sa bilangguan. Pinaliwanag ng hukom na si Batty ay haharap pa rin sa habang buhay na pagpaparehistro bilang isang mapang-abuso pagkatapos ng kanyang paglaya. Ang retrial ni Brandon naman ay ginanap mula June 13 hanggang 18, 2016. Katulad ni Patty, nahatulan din siya ng lahat ng paratang at binigyan ng 17 years na sentensya. Binanggit ni Judge Monty Watkins na nagsisisi si Brandon ngunit binigyan diin na siya ay magkakaroon ng mas mahabang sentensya dahil sa pagtataksil sa tiwala ng biktima. Isang taon pagkatapos noong August 2017, si Banks ay hinatulan at tinanggap ang 15 years na sentensya sa bilangguan. Para kay Jaborian Mackenzie, pumayag siya sa plea deal pagkatapos siya magtestigo laban sa 3 iba pa. Kasama sa kasunduan niya ang 10 years ng probation at habang buhay na pagpaparehistro bilang isang abusado. Siya ang tanging isa sa 4 na hindi nakatanggap ng sentensya sa bilangguan. Matapos ang kasong ito na yumanig sa buong Vanderbilt University, naglabas ng pahayag ang Chancellor ng Universidad na kumundina sa mga estudyanteng naroon noong insidente, ngunit hindi nag-intervene. Ang Vanderbilt University ay nagrepisa at nagpahusay ng mga policy nito ukol sa paglabag sa mga personal na hangganan, paggamit ng anak at asal ng mga atleta. Karagdagan pa rito, nagpatupad ito ng komprehensibong mga programa na naglalayong maiwasan ng mga katulad na insidente sa hinaharap. Pagkatapos ng mga hatol sa mga salarin, naglabas ng pahayag ang biktima sa pamamagitan ng kanyang abogado. Siya ay nagpapasalamat sa mga detectives para sa kanilang pagsisikap at tinawag silang mga bayani. Ayon sa kanya, kayo ang aking mga bayani at labis akong proud at nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Gayunpaman, di natin matatanggi na siya ang tunay na bayani. Sa kabila ng mga pagsubok sa mga paglilitis at retrial, kinaharap niya ang mga taong bumaboy sa kanya at muling hinarap ang mga nakakatakot niyang karanasan. Ang kanyang tapang at pagtistigo laban sa mga salarin at pagpapatuloy sa kanyang buhay
ay tunay na nararapat sa malaking pagkilala. Sabi ng hurado, siya ang Wonder Woman. Mayroon siyang damdamin tulad ng sa atin, tulad ng sa iyo, tulad ng sa lahat dito. Ngunit matibay ang kanyang loob. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? May natutunan ka ba? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!